Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So may isa palang Pinoy na boksingero na inaayawan labanan at kinakatakutan din ni Naoya Inoue sa bantamweight division, siya ay si Herlan Gomez. Dahil sa una sanang laban ni Naoya Inoue ay magiging tune-up fight niya sana itong si Herlan Gomez, ngunit hindi ito natuloy dahil natakot na dahilan sa pag-ayaw ni Naoya Inoue labanan ito. Kaya ipapakilala ko sa inyo itong si Herlan Gomez na isang napakalakas na boksingero ng bansang Pilipinas. Meron siyang 85% knockout rate, na dahilan sa pagtapos niya ng kanyang mga kalaban sa maikling round lang, hindi umaabot ng 5 to 6 rounds ang kanyang mga nakakalaban. Tulad sa laban na inyong nakikita ay hanggang round 1 lang ang itinagal nito. Nakikita nyo ba ang kanyang mga galawan at poster kung paano ito nakikipaglaban dahil dyan pa lang ay kitang-kita na isa itong malakas at disiplinadong boksingero. Si Herlan Gomez ay may tala na 12 wins 9 knockouts at tumataas po ito ng ranking. Kitang-kita din dito na talagang may solidong suntok, tingnan mo ang kanyang kalaban na halos sumampa, na lang sa lobed dahil yan sa taglay niyang lakas. Sa mga sunod niyang laban ay kinalaban niya rito si Kongrick Nantepec. Kitang-kita dito ang tindig at may kataasan pa ang batang ito. Kapag ito ay tumaas pa ng ranking ay tiyak wala ng takas si Naoya Inoue dito, makikita din dito na hindi siya bara-bara kung sumuntok. Dahil nasa timing ang kanyang mga bitaw na suntok at may kalakasan pa ito, isipin niyo mga lods sa 12 niyang panalo ay siyam ang kanyang napatumba. Makikita din dito na ang kalaban ni Gomez ay tila ilag at medyo distansya siya kay Gomez at halatang nakaramdam na ito ng takot sa lakas nitong si Herlan Gomez. Makikita rin dito na sa kalagitnaan ng round 1 ay tila napitik lang ni Herlan Gomez itong si Nantepec dahilan sa kanyang pagkatumba at ito ay nagawa pang makatayo para ipagpatuloy ang laban. Ngunit tinapos na siya agad ng pambato ng Pinoy na si Herlan Gomez sa unang round lang, kaya kapag ito ang nakalaban ni Naoya Inoue ay tiyak may pag-asang manalo ito kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ano sa tingin niyo mga lods, may pag-asa ba itong manalo kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Dagdag pa sa ating mga balita. Si John Riel Casimero ang umubos at nagtalo sa lahat ng pambato ng bansang Japan pagdating sa boxing. Alam naman natin na ang mga tinalo ni Cuadro alas John Riel Casimero ay mga alalay ng halimaw ng Japan ngayon at naghahari sa bantamweight division at 4 world division champion na si Naoya the Monster Inoue, kahit ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay hindi nakuha ang nakuha ngayon ni Naoya Inoue. Ngunit kahit ganun kalakas si Naoya Inoue ay meron pa rin itong katapat na mas hihigit pa sa lakas niya. At nandito ang pinakamaangas sa bansang Pilipinas na si Cuadro alas John Riel Casimero, na kinakatakutan at ayaw kalabanan ni Naoya Inoue. Sa ganitong paraan pinaramdam at tinakot ni John Riel Casimero ang buong bansang Japan. Matapos niyang patumbahin ang lahat ng Hapon na kanyang nasagupa sa ibabaw ng boxing ring. Ito ang kanyang pinasuko na mga boksingero ng bansang Japan. Si Kenya Yamashita na kanyang pinaglaruan sa ibabaw ng boxing ring at brutal niya rin itong pinatumba. Next si Ryu Akaho, na nagawang magdrama dahil sa takot niya sa lakas ni Cuadro alas John Riel Casimero. Next Yasunori Oguni, na kanyang brutal na sinira ang pagmumukha nito, naging controversial din ang laban na ito. Dahilan sa pagtigil na ng laban. Ngunit ayon sa mga boxing fanatics ay super linaw na panalo si John Riel Casimero. Naging tabla ang laban dahil sa teknik na tinatawag na gulang teknik. February 16, 2019 sa SM North EDSA Skydome, maglalaban dito si John Riel Casimero kontra Kenya Yamashita. Si Yamashita ay main sparring partner ni Naoya Inoue. Round 1 ay tila kumpiyansa ang Hapon na mapapadali niya talunin si John Riel Casimero, pero hindi papatalo si Cuadro alas at nakipagsabayan ng lakas kontra lakas. Okay, so first time, Hindi tao ng malalakas. Parang binobomba niya yung Hapon. Ina, grabe. Sa round 2 ay unti-unti nang nababasa ni John Riel Casimero ang mga galaw ng Hapon na ito. Nagpakawala ng mga solidong mga suntok si Casimero. Nung nagsimulang maging professional yung pag-akyat, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back, and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. He is on, John Riel Casimero. Round 3 ay tila madali nang nakakatama ang mga suntok ni John Riel Casimero dito kay Kenya Yamashita. Cut on the money, and another left hook, and a right straight, and a left hook. He has been eating against John Riel Casimero.
Sa round 4 at tila punching bag na lang ang tingin ni John Riel Casimero kay Kenya Yamashita. To the top. Yamashita being tagged seriously. With that trying In the middle of this round, connected with some good punches. that. Sa round 6 ay dito na itutudo ni John Riel Casimero ang kanyang lakas, dahilan ng pagkatumba ni Kenya Yamashita. Ang pinakamalakas at matapang noon na si Kenya Yamashita ay sumuko sa ating kababayan na si John Riel Casimero. December 3, 2022 sa Incheon, South Korea, makakalaban ni John Riel Casimero dito ay isa na namang hapon na 5 Pinoy ang kanyang tinalo dito, tinuturing na ng bansang Japan itong si Raya Akaho na isa sa pinakamagaling nilang boksingero. Unang tagpo ay kitang-kita na mas matangkad itong si Raya Akaho sa ating pambato na si John Riel Casimero. Pinakita at pinaramdam agad ni John Riel Casimero ang kanyang nagbabagang kamao dito sa panlaban ng Japan na si Raya Akaho. Pangalawang round ay dito na nanggigil si Casimero dahilan ng kanyang pagkatumba. Nabanilangan ng hapon na referee na inakala na ito ay knockout punch. Dahil sa bilang ng referee na iyon ay doon na uminit si John Riel Casimero, kaya halos durugan ni Casimero ang mukha ni Raya Akaho. Lahat ng bitaw na suntok ni Casimero ay tila full power punch niya na kapag nakatama ay tiyak na may paglalagyan ang tatamaan nito. Kitang-kita na si Raya Akaho ay tila nawawala na ng balansi dahil sa mga solid na patama sa kanya ni John Riel Casimero. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakadaplis ang suntok ni John Riel Casimero dito sa batok ni Raya Akaho. Ito rin ang ginawang rason ni Raya Akaho para makawala sa lakas ni Casimero, at hindi lang yan, gumawa pa siya ng drama at sobrang nag-inarte na dahilan sa pagtigil na ng laban na naging resulta sa draw. Ngunit sa paglipas ng mga araw at sa naging investigasyon ay malinaw na nanalo si Cuadro alas John Riel Casimero kontra Raya Akaho.